So ngayon po mga kapatid, ay dako na po tayo sa atin pong unang pangbungad na mensahe sa oras na ito. Ito po yung atin pong theme exposition kung bakit po natin napili ang atin pong tema na take time to be holy. Sa palagay niyo mga kapatid, importante ba ito sa ating panahon, sa buhay ng bawat isa sa atin? Yes. Kung mayroong isang importante sa buhay natin, ito po yung isa na pinaka-importante. Mawala man sa atin ang mga ilang bagay sa buhay natin na akala natin ay importante, huwag lang ito ang mawala. Sapagkat kung mayroon pang bagay na mas inimportante natin kaysa ito, ay baka malalagot tayo pagdating ng panahon. Isang tanong ay ganito, gaano tayo kabisi sa ating buhay? Pwedeng tanungin nyo nga ang inyong sarili ngayon mga kapatid. Isang pikit, sandali, oo nga, gaano ako kabisi sa aking buhay? Ilang oras ang ginugugol natin araw-araw sa temporal na buhay natin? Maaring magkakaiba mga kapatid. Pero tinitiyak ko na maraming oras ang ating ginugugol. At ito ang kinakatakutan natin na baka yung importanteng bagay na ito ay ito pa ang nakakaligtaan sa buhay natin. Hindi kaya mga kapatid? Kung hindi, congratulations. Ngunit yung totoo na ito ang nakakaligtaan, yun po ang dahilan. Nananawagan ng Panginoon na magkaroon po tayo ng integrated meeting upang ito po ay maipaalala. Hindi lang ordinary na paalala, kundi ito po ay nasa kalagitnaan ng pagdidesisyon na kagaya ng siyudad ng Nineveh. Na kung hindi ito mangyari, hindi mangyari itong panawagan ng Panginoon, ay lilipulin ng Panginoon ang Nineveh. At ang bayan ng Diyos ngayon ay tumatawag upang ganapin, magpakumbaba, at hayaang magtrabaho ang banal na Espiritu at magkaroon ng kabanalan, sapagkat kung hindi, malalagot tayo pagdating ng Panginoon. Tayo ay mapapahiya sa buong mundo, mga kapatid. Kaya mapalad po tayo ngayon. Yung sabi ng atin pong napag-aralan kaninang umaga, ito yung ibinigay ng Panginoon upang magkaroon tayo ng instruction. Ito yung kailangan natin. At kung na-miss natin ito, malaking bagay ang nawala sa ating buhay, mga kapatid. Ngunit gaano man tayo kabisi sa atin pong buhay, mga kapatid, ang paalala ng banal na kasulatan ay ganito, for what is a man profited if he shall gain the whole world and he lost his own soul? Tama po ba? Yun po. Busy ako, busy kayo, busy tayo lahat, mga kapatid. At okay naman po yun, hindi naman po yun masama. Sapagkat ang nais ng Diyos din ay maging busy tayo. Magtrabaho tayo. 6 na araw ibinigay upang maging busy tayo, magtrabaho po tayo, mga kapatid. Ngunit, isang bagay ang huwag natin kaligtaan. Kailangan po natin ang mga bagay na pang-temporaryo sa atin pong buhay. Ngunit, mayroon pang mas mahalaga. Kaya nga dapat, huwag tayong matakot kung tayo po ay mawalan ng tinapay. Mawalan ng isasaing. Akala lang natin po yan. Ang sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ay ang mga tao minsan, mawawalan lang ng isasaing kinabukasan, ay nanginginig na sa takot, mga kapatid. At parang mawawalan na ng pag-asa. Ngunit hindi pala ganun, mga kapatid. Manalig ka lang sa Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Then, all these things shall be added unto you. Ayan po. Kaya importante man ang atin pong mga material sa buhay natin, huwag lang natin kaligtaan yung panawagan ng Panginoon.
Kaya nga ang sabi po, mga kapatid, take time to be holy. This is a very serious matter that we should consider in life. Kung yung ating temporaryong buhay ay kinoconsider natin, paano kaya ang kinabukasan ng aking mga anak? Paano kaya ang kinabukasan ng aking pamilya? Paano kaya ang kinabukasan ng kung ano-ano man yung ating iniisip? Pero ito po, this is a serious matter that we should consider. Nagagampanan ko ba ang akin pong obligasyon para sa panawagan ng Panginoon sa pagpapakabanal? Kilala ng bawat isa sa atin kung ano po tayo. Diba sabi ng Biblia? Saliksikin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat hindi ninyo baga nalalaman kung ano ang inyo pong kalagayan sa inyong buhay. Siyempre, alam natin po yon. Kaya nga ang Panginoon, kumakatok sa puso ko at sa puso ninyo mga kapatid sa araw na ito. Sapagkat ang sabi niya noong unang panahon pa, sanctify yourselves therefore and be ye holy. Bakit? For I am your God. Ang Diyos pala ang nanawagan na ito. Hindi po ito panawagan ng integrated meeting. Hindi po ito panawagan ni Brother Julius Cope. Hindi po ito panawagan ng Seventh-day Adventist Reform Movement. But God Himself. He is the one calling you, calling me, and calling us for this holiness, my dear brothers and sisters. But as He who called you is holy, you also be holy in your manner of life. Sapagkat ang Diyos ay banal, nais niya na tayo rin po ay magpakabanal sa atin pong buhay. At ang kanyang ipinaghanda na tahanan sa langit ay banal. At ang makakapasok lang roon ay ang magpapakabanal. Sinong nais na pumasok sa banal na bayan ng Diyos? Itaas ang mga kamay. Maraming salamat. Sinong ayaw? Mga kapatid, nagtaas ka man at sa hindi, alam ko ang iyong puso. Alam ko na ang iyong puso ay nagnanais na makapasok sa bayan ng Diyos. Kahit sabihin mong ayaw mo, kahit sabihin mong hindi ko gusto. Pero ang totoo niyan, kung mabuksan lang sana ang mata ko at mabasa ko lang sana ang totoo na sa puso mo, ay gusto mo po niyan. Pero kahit man gusto mo yan, kahit gusto ko man yan, kung wala po tayong kooperasyon sa panawagan ng Panginoon, mabubulaga na lang ako, mabubulaga na lang ikaw pagdating ng panahon. Na ikaw ay nagnais, ngunit hindi ka tumugon. Iba po yung nagnanais at tumugon sa panawagan ng Panginoon. Kaya hindi lang nawa tayong magnais o kaya'y mangarap, kundi tumugon po sa panawagan ng Panginoon. Yung atin pong tema ay mayroon pong awit na ang sabi, take time to be holy. Let Him be your guide. Napakaganda mga kapatid. Spend much time in secret with Jesus alone. Much time, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia is, pray without ceasing. Dapat pala ang buhay natin ay buhay ng panalangin. Pero minsan dahil sa ating kapaguran, naramdaman nyo ba yun mga kapatid? Kung ikaw ay sobrang busy sa buhay, minsan nakalimutan mo na yung panalangin. Pero ang sabi dito, spend much time in secret with Jesus alone in prayer. In joy or in sorrow, still follow thy Lord. Sa panahon na ikaw ay nalulungkot at nahihirapan, at sa panahon na ikaw ay maginhawa at mayroon pong kasaganaan, you must still follow your God, your Lord. Yun po sana yung target natin sa buhay natin mga kapatid. Ito po yung buhay ng nagpapakabanal. Ang buhay ng nagpapakabanal ay hinahayaan na ang Panginoon ang magiging guide niya sa kanyang buhay. Hinahayaan niya na mas maraming oras ang gugugulin niya, nakasama niya ang Panginoon, at anumang sitwasyon ng kanyang buhay ay still follow, sumusunod sa kanyang Panginoon. And looking to Jesus, still trust
in His Word. Laging nakatingin at nakatutok ang kanyang paningin sa ating Panginoon. Napakasaya mga kapatid, ang buhay ng isang nagpapakabanal. Tama po ba? Gusto niyo po ba itong ganitong buhay mga kapatid? Dapat lang. Kasi kung hindi, sayang lang po ang atin pong buhay. Nasabi ng awit, buhay ay sayang na sayang lang. Ayan po. So, gaano po ka-important dito? Diinan pa natin mga kapatid. Sa acupressure, mayroon pong tinatawag nilang 1 pounds, 2 pounds. Kung kulang pa, diinan pa at diinan. Kaya diinan pa natin mga kapatid. Gaano ba ka-importante ito? Nasabi na natin kanina kung gaano ba ka-importante. Pero diinan pa natin. Kung sa massage, mga kapatid. Ganito. God requires His people to be holy. Ganun ka-importante. Requirements pala ito mga kapatid. Kung ikaw ay nagnanais na mag-ibang bansa o sa mga nakaranas na mag-ibang bansa, mayroon pong requirements. Kung wala kang cooperation sa requirements ng mga ito, never na makarating ka sa ibang bansa. Sa langit na bayan mga kapatid, ay kasalukuyan hanggang ngayon ang recruitment papunta sa bayan ng Diyos. Sinong gustong mag-apply? Recruitments mga kapatid, papunta sa bayan ng Diyos. Sige, sino mag-apply? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Sinong gusto kay BBM? Duterte. Baka mas pipiliin natin ang mga ano. Okay. Ulitin ko. Nagtaas kayo ng kamay at sa hindi, alam ko ang inyong mga puso. Na gusto ninyo na makapasok sa bayan ng Diyos. Pero ito nga po. Ang sinasabi dito, God requires His people to be holy. At kung hindi mangyari ito mga kapatid, as Jehovah is holy, He requires His people to be holy, pure and undefiled. For without holiness, no man shall see the Lord. Tingnan nyo. Wala ka pala talagang puwang doon kapatid. Wala pala tayong puwang sa langit mga kapatid. At never na makapasok tayo doon without holiness. Ito po yung katumbas ng sinabi noon sa Matthew 5:8 na mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are they that pure in heart, that they shall see God. Katumbas pala yun mga kapatid. Yung pagiging malinis ang atin pong mga puso. At ganun po ka-importante mga kapatid, ang requirements na ito na rini-require ng Panginoon sapagkat kung hindi natin magampanan ito, hindi natin kailan makikita ang atin pong Panginoong Diyos. Welcome po sa atin pong mga nakakarating. Sana hindi kayo mahuli sa recruitment papunta sa bayan ng Diyos. Humabol po kayo mga kapatid. Maraming salamat. In other words, God requires the sanctification of the entire man, body, soul, and spirit. This is a true holiness. The Holy Spirit implants a new creature, molds through the grace of Christ, the human character until the image of Christ is perfected. This is a true holiness. Ito na, may sikreto na. Maibubulgar na po yung sikreto mga kapatid. Kasi minsan tinatanong natin, Brother Julius, ang hirap naman yung maging banal. Parang imposible man yan na maging banal ako, maging banal tayo. Ikaw nga paano ka maging banal? Pero ito na po mga kapatid. Yung iniisip natin na ganon, ito na yung kasagutan. Let the Holy Spirit works within you to implant a new creature by faith, mga kapatid. Kung totoo na tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin, ang Holy Spirit po magtatrabaho po ito. At ang imposible sa'yo magiging posible, mga kapatid. Totoo po yan. Huwag kang magduda. Totoo yan. For in God, nothing is impossible. Magpasakop lang tayo, din ang Holy Spirit magtrabaho. At ang imposible, makikita mo, posible pala. Then, this is the true holiness. If we desire to be perfect, ito na, even as your Father in heaven is perfect, we must be faithful in doing little things. Ito pala mga kapatid, isang sikreto. Yung mga maliliit na bagay mga kapatid, kung hindi pala natin ito mapansin at maingatan, delikado pala ito. Di ba mayroon pong parable?
Mayroon pong parable ito na nagbigay ng Panginoon sa iba't ibang mga tao ng iba't ibang mga talento. Mayroong malaki hanggang mayroon pong pinakamaliit. Ayan, mga kapatid. Pero, ang problema dito sa parable na ito, yung tumanggap ng maliit ay siya pa yung hindi naging tapat. Anong nangyari sa kanya? Tinanggap ba ng Panginoon? Hindi. So ito po pala mga kapatid, ang isa na tandaan natin. Yung mga maliliit na mga bagay na minsan akala natin hindi naman masyadong importante yan, maliit lang na bagay yan. Pero minsan pala sapat na yun para ikaw ay hindi makapasok sa kaharian ng langit. Kagaya lamang sa mga doktrina, mga kapatid, ay hindi naman yung sabat ang nakakaligtas. Parang maliit lang na bagay sa pagtingin. Ay wala naman kinalaman yan sa kaligtasan, yung damit na yan, ay damit lang naman yan. Ang pagkain lang naman yan eh. Hindi naman yan ang kaligtasan, hindi naman nakakaligtas yung pagkain. Ay, tama nga naman po. Pero mayroon pala po itong ginagampanan. Lahat po ng instruksyon ng Panginoon, mga kapatid, ay mayroon po itong ginagampanan. Kaya nga sabi niya, ang nais niya ay maging tapat tayo sa mga maliliit na bagay. Kagaya lamang po ito, pag-attend, pagiging aktibo sa gawain ng Diyos, pagiging aktibo sa paglilingkod sa Diyos, parang maliit lang po na bagay yan sa akala natin. Pero requirements pala ng Panginoon. Ito po yung hinihintay ng Panginoon. Christ is waiting and longing desire for the manifestation of Himself in His church. Ito po pala, mga kapatid. Ito yung pinakahihintay ng Panginoon. Kaya nga dapat dumating na ang Panginoon. Dapat dumating na ang Panginoon. Kaya nga lang, naaawa sa atin. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, ano po yung character niya? Holy. Ito po yung ating tema. Then He will come to claim them as His own. Kaya kung sino man sa atin, mga kapatid, yung hindi nagiging seryoso sa kanyang pananampalataya at hindi umepekto ang panawagan ng Panginoon na ito sa integrated natin na ito, pag hindi ito umepekto sa ating buhay, ay tayo po ay malalagot pagdating ng Panginoon. Ito po yung dahilan bakit nagkakaroon po tayo ng pagpupulong. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpupulong. At kayo ay magpapaalalahanan. Kayo ay magpayuhan. Yun po yung purpose ng Panginoon. Hindi lang yung ordinary na magkakaroon tayo ng meeting. Oy, integrated, punta tayo doon kasi integrated. Ay, youth convention, punta tayo doon dahil youth convention. Parang isang ordinary lang na parang birthdayhan lang na, may kainan doon, punta tayo kain. Pagkatapos, ayos na, busog, tapos. Pero mayroon pong purpose ng Panginoon, magpayuhan para po sa pagkinabang at pagpapakabanal ng bawat isa sa atin, mga kapatid. At ito po yung hinihintay. Once po ito, mga kapatid, na naging seryoso lahat ang bayan ng Diyos, darating na po ang Panginoon. Kaya nga ang pagdating ng Panginoon, sabi dito, it is the privilege of every Christian not only to look for the coming of the Lord. Hindi lang sapat na tayo ay Seventh-day Adventist, nagngingilin ng araw ng Sabado at naghihintay sa pangalawang pagdating ng Panginoon, Reform Movement, na dapat magkaroon tayo ng Reform Movement para makumpleto, mga kapatid. Hindi lang magiging pangalan. Tama? Kasi pag magiging pangalan lang, hindi po ganun ang requirements, mga kapatid. Magkakaroon po yung Reform Movement. Yung Reform Movement na po yun po yung pagpapakabanal. Sanctification, the way, magiging daan para po sa pagpapakabanal. Na nagngingilin ng araw ng Sabat at naghihintay. Kaya hindi lang po tayo naghihintay, kundi padaliin natin ang pagdating ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapakabanal. Itong panawagan ng Panginoon, mga kapatid, hindi po ito lingid sa kaalaman ni Satanas. Ay ang problema si Satanas, alam niya ito, busy siya, na i-work out ang kanyang plataforma. Dapat lalo tayo, mga kapatid. Ay ang problema kung tayo ay hindi. Satan knows this. Alam yan ni Satanas. And he is making mighty effort to destroy the souls of men. Sabi ng kaaway, sabi ni Satanas, ganun pala yun. Sabi niya, dapat gawin ko naman ang mga bagay na dapat ikakasira ng buhay
ng bayan ng Diyos na ito. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ano yung mga nangyayari sa bayan ng Diyos? Pinapasok ng kaaway minsan. Kaya nga tayo ay dapat mag-ingat. While Christians are sleeping, mahirap yung magtulog-tulog mga kapatid. While Christians are sleeping, in their push, Satan is active and vigilant and untiring. Sabi ni 1 Peter, seeking whom he may devour. Naghahanap mga kapatid at nagbabantay kung sino yung mga patulog-tulog at kanyang dadakmain at kanyang sisilahin mga kapatid. Yun pala ang ginagawa ng ating kaaway. He stands ready to take advantage of every unguarded moments and to assail us at every weak point. So, alam ng kaaway. Alam ng kaaway yon. At yung mga kahinaan natin, dapat bantayan natin kasi yun pala yung binabantayan niya. Oy, kung saan ka mahina, ay ito, doon kanya titirahin ang kaaway. Ngayon, kung hindi natin binantayan yon, pag tayo po ay nakagat ng kaaway, baka hindi tayo makaligtas doon sa kanyang kamandag. Kaya dapat po pala tayo ay maging vigilant. He stands ready to take advantage of every unguarded moment and to assail us in every weak point. Satan is willing that every transgressor of God's law shall claim to be holy. O, tingnan nyo ito yung maganda. Ito pa ang isa na teknik ng kaaway. Parang sasabayan tayo pala ng kaaway. Sabi niya, habang tayo ay magiging pasaway, sabi ni Satanas, okay lang yan. Pagpapakabanal pa rin yan kasi talagang makasalanan ka. Okay lang yan maging pasaway. Pagpapakabanal pa rin yan. This is what he himself is doing. He is satisfied when men raise their faith on spurious doctrines and religious intoxication, for he can use such person good purpose in deceiving souls. At yung mga tao na yon, yung kahit hindi nabubuhay sa kabanalan, feeling nagpapakabanal, gustong-gusto ng kaaway yon. Kasi yun ang gagamitin niya para mandaya sa kapwa. Yung parang feeling niya, nagpapakabanal, pero ang totoo sa kanyang buhay, hindi nagpapakabanal. Walang pagsisikap. Pero pakiramdam niya, nagsisikap na siya. Gustong-gusto pala ng kaaway yun mga kapatid. Dahil gagamitin niya na madaya ang mga iba. Kaya pala yung mga ugali natin minsan, yun na ginagamit ng kaaway na parang pakiramdam natin nagpapakabanal naman na tayo. Pero ang aktual talaga sa buhay natin, hindi natin nababantayan, yun po ay nandadaya sa ating kapwa. At sa halip na ma-inspired yung iba, manlupaypay na. So yun po yung trabaho ng kaaway. Isa pa ang sabi dito, there are many professedly sanctified ones who are aiding Satan in his work. Parang ganun nga po. Inaakala ng mga tao na sila po ay naglilingkod sa Diyos at nagpapakabanal, pero ang totoo, sila po ay kasangkapan ng kaaway. Parang ang sakit naman nun mga kapatid. Ang sakit naman nun. Na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, lalong higit sa atin bilang naghihintay sa pagdating niya. Tapos tayo pala ang nagiging kasangkapan ng kaaway. They talk much of feelings. They speak of their love for God. But God does not recognize their love, but it is a delusion of the enemy. Parang ang hirap yan mga kapatid. Kung sila ay magsalita, magkwento, base sa kanilang nararamdaman. Hindi po base sa pananampalataya. Ngunit sinasabi rin nila ang pag-ibig nila sa Diyos. Pero anong sabi po dito? Hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang totoo, ginagamit sila ng kaaway. Parang question mark, ano? Pero ito po yung totoo mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni Matthew, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaong mga tumutupad. Yung tunay na nagpapasakop, tumutupad sa kalooban ng Diyos. God has given these persons light, but they will refuse to accept it. Ito po ang nangyayari. Kahit sa bayan ng Diyos ay nangyayari. With the father of lies, they will receive the reward of disobedience. Yung, kung bagay, punong-puno na tayo ng aral. Ngunit hindi nagpo-flow sa ating buhay. Hindi nagpo-flow. Ito po yon. God has given these persons lights. Naibigay sa atin yung katotohanan. Kagaya po nito mga kapatid. Ang katotohanan ng sanctification, pagpapakabanal ay muli
na atin pong ipapaalala sa bawat isa sa atin. At kung itong integrated meeting na ito, mga kapatid, ay sa atin pong pag-uwi ay wala po itong epekto sa buhay natin, ito po yung sinasabi, God has given this person's light, but they had refused to accept it. With their fathers of life will receive the reward of disobedience. Maituturing pa rin pala tayo na disobedient persons. Kung pagkatapos na atin pong narinig, nga kagaya po yung mensahe kanina, ay wala pong effect sa buhay natin, we are disobedient people sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat mayroon pala po tayong focus, mayroon po pala tayong purpose pagdating po sa mga meeting, mga kapatid. Not only to attending the religious meetings, but we have a purpose. Dapat pag-uwi natin ay talagang totoo na na-bless po tayo sa pangalan ng Panginoon. That's why many Christians reformers are deceived by Satan. Ito po. Paano nangyari yan, mga kapatid? Na Christian reformers, deceived pa rin ng kaaway? Pwede bang mangyari po yon? Pwedeng mangyari. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo kumpante, mga kapatid. Hindi sapat ang pagkiklim. Sabi, many are walking apart from Christ, not obeying His word or working His works. Yes, they are pretending to be holy. Kung baga isinisigaw ang pagpapakabanal, ngunit hindi umiepekto sa buhay. Kaya nagiging pretending lang, but this claim will not stand the test of the judgment. Kaya nga, yung pagkiklim ay isang bagay lang po yon. Pero magaan lang po yon. Ang mas mabigat, kung paano tayo nabubuhay, doon po sa atin pong kiniklim. Kagaya po ng atin pong pangalan, mga kapatid, Seventh-day Adventist Reform Movement, napakaganda. Anong religion mo? Seventh-day Adventist Reform Movement. Napakaganda po. Pero, kung wala po tayong totoong reform movement, kung tayo ay stagnant, walang move, yun po ay pagkiklim lamang kung hindi po mag-move. Kaya nga, dapat patunayan natin by individual and by church na mayroon po tayo talagang movement of holiness. Then yun po yung hiniintay ng Panginoon na ayon sa atin pong nabasa kanina. And yet they are pretending to be holy, but this claim will not stand the test of the judgment. So, mayroon pong warning. Our provision is soon to be closed. Ito po. Ang Panginoon ay naghihintay sa atin na parang nagbaliktad na Sabi natin, naghihintay tayo sa Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating. Pero ang totoo pala, ang Diyos na po pala ang naghihintay sa atin. He is waiting, He is longing and waiting that His character will be perfected, reproduced in us, to us. Then, that's the time na He will come to receive us as His own. Maliban pala doon, mga kapatid, kung hindi na talaga mahintay, kung hindi ka talaga mahintay, o kaya hindi niya ako mahintay, o kaya sino man sa atin nang hindi na talaga mahintay, matigas na talaga, kahit nagkiklim pa siya, pero matigas na talaga, hindi po yan maging hadlang. Our provision is soon to be closed. Gusto mo man at sa hindi, kung ang provision ng Panginoon na maghihintay sa iyo ay hindi mo ito pinahalagahan, time will come that the provision will be closed. Mga kapatid. Soon will the voice from the throne declare, it is done. Ito na po, ang napakadelikado. Kung ilang taon po tayo na nagpabanjing-banjing sa atin pong pananampalataya, salamat sa Panginoon at hindi pa niya sinaraduan ng awa para sa iyo at para sa akin. Ngunit, ang sabihin ko ngayon, huwag tayong maging abusado. Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos po ay mahabagin, maawain, at handang magpatawad sa anumang kasalanan na nasa akin at nasa sayo. Ngunit kung tayo'y mag-abuso, ikuklos ng Panginoon. Wala na tayong magagawa. Soon will the voice from the throne of God declared, it is done.
tapos na. Then, he that is unjust, let him be unjust still, in which is faulty, let him be faulty still, in it that righteous, let him be righteous still, in he that is holy, let him be holy still. Kung ano na po yung kalagayan mo doon, kung nasumpungan ka na ikaw ay nagpakabanal, wala nang pagbabago yan. Kung nasumpungan ka naman na ikaw ay naging matigas ang puso, kahit nagkiklim naman nagpapakabanal, hindi na mabago yan. The work of man's redemption will soon be ended. The work of man's redemption will soon. Ibig sabihin, malapit na. Hindi natin alam kung anong oras, anong araw. Basta ang panawagan ng Panginoon, malapit na. Kaya nga, dapat kasi hindi natin alam yung oras at araw, dapat talaga mas masigasig tayo kasi hindi natin alam. Maaring bukas, maaring mamaya, susunod na linggo, o susunod na buwan, susunod na taon. Hindi natin po alam. Maybe tomorrow is too late. Kaya nga, kung may magandang pagkakataon, at kung mayroon tayo talagang pagnanais na tutugon sa panawagan ng Panginoon ng pagpapakabanal, ang pinaka-the best na time at oras, mga kapatid, hindi bukas. Hindi next week, hindi next month, hindi next year. Hindi yung saka na lang kung makapagtrabaho na ako. Hindi yung saka na lang kung makapag-asawa na ako. Hindi saka na lang kung lumago yung negosyo ko. Hindi saka na lang kung makapag-aral ako. Sapagkat maybe tomorrow is late. The last tear for sinner had been shed. The last agonizing prayer offered. The last burden borne. The last warning given. The sweet voice of mercy was no more to invite you. When the saints in all heaven were interested for your salvation, you had no interest for yourselves. Life and death had been set before us. Many desired life but made no effort to obtain it. Ito na nga po yung sinasabi ko. Maraming gusto sa pagpapakabanal. Maraming gusto sa buhay na walang hanggan. Maraming gusto na makapasok sa langit. But there is no effort to obtain it. Ito yung warning, mga kapatid. They did not choose life. Sinasabi nila, gusto ko ang buhay na walang hanggan, pero hindi pinili. Gusto ko ang Panginoon, ngunit hindi pinili ang Panginoon. Pinili ang sanlibutan. Gusto ko yung kaharian ng langit, ngunit pinili ang sarili. It is done. Many desires life, but made no effort to obtain it. They had not choose life. It is done. It is finished. The plan of salvation had been accomplished. But few had chosen to accept it. They heard the words, too late. Kung mayroon pong isang malungkot na buhay sa buhay nyo, isipin ninyo ngayon, ano yung araw at panahon na nagkaroon kayo ng pinakamalungkot na buhay na yugto ng inyong buhay? Kung ano man yan, hindi pa yan yung totoong pinakamalungkot na buhay nyo, buhay natin. Ito po, yung super na pinakamalungkot. Kaya nga pagdating ng panahon na ito, kung ako man o ikaw, pagdating ng Panginoon ay nasumpungan pala na hindi karapat-dapat at makakarinig ka ng huli ka na, anak. Hindi mo tinanggap ang mensahe na ibinigay ko sa iyo. Narinig mo, ginusto mo, ngunit hindi mo pinili na huli ka na. Kaya nga po ang mga tao, kasama na po tayo doon, mga kapatid, kung hindi natin ito seryosohin. Magkaroon ng pagngangalit sa atin pong mga ngipin na hindi natin namamalayan dahil sa sobrang pagsisisi natin na bakit kasi hindi ako nagseryoso sa pananampalataya. Pwede naman sana akong magseryoso. Pwede ko naman isakripisyo ang aking negosyo. Pwede ko naman isakripisyo ang mga bagay na ito. Bakit kasi hindi ko ginawa? Ay, pwede naman pala mga kapatid. Pwede naman palang isakripisyo yung mga bagay kung ano man ang mga bagay na yan na naghahadlang sa atin. Pwede ko namang isakripisyo ang aking pananamit na ito. Pwede ko namang isakripisyo yung pride ko na ito. Pwede naman pala pagdating ng panahon na ito.
Ngayon na, mga kapatid. Kung pwede naman palang isakripisyo, yung mga pride natin, kung ano man yung atin pong mga darling sins na sabi nila, ngayon na ang panahon na isakripisyo na natin. At tanggapin natin ang paanyaya ng Panginoon. At sigurado, ang maririnig po natin, welcome, anak, to the paradise that I had prepared for you and for the saints. Ayan po yung napakaganda, mga kapatid, na marinig natin sana. Kaya ganito po, sa atin pong conclusion, despite of our busy life, we should not neglect this life in this task. Yung sabi ko nga po kanina, hindi po masama yung magiging busy, hindi po masama yung busy para sa atin pong temporal life. Ang masama, kung dahil sa kabisihan mo, nakaligtaan mo yung pagpapakabanal, paghahanda sa pagdating ng Panginoon. This is like choosing between life and death. Kagaya nga ng awit, sinabi ko kanina, ulitin natin. Portion lang ito doon sa ating awit, mga kapatid. Portion lang. Take time to be holy. Let Him be thy guide. Spend much time in secret prayer with Jesus alone. In joy or in sorrow, still follow your Lord. And looking to Jesus, still trust in His word. Ibig sabihin, kagaya lamang po ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kayamanan ba? Hindi. Yung mga anak mo ba? Hindi. Yung asawa mo ba? Hindi. Yung pinag-aralan mo ba? Hindi rin. Yung kamatayan ba? Hindi rin. Dapat karon, mga kapatid. Dapat walang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Anumang estado, sitwasyon yung ating buhay. Amen? As Jehovah is holy, He required His people to be holy, pure and undefiled. For without holiness, no man shall see God. Ito po yung itanim natin sa ating isip, mga kapatid. Nawa, sa integrated na ito po yung ating focus. Kung paano po itong take time to be holy. At wala na pong rason, mga kapatid. Kung pagdating ng Panginoon at hindi ka pa rin tinanggap, wala ka nang sisisihin. Ikaw na mismo ang sisihin mo sa buhay mo. Ako man at tayong lahat. Ngunit, hindi po yun ang nais ng Diyos. Na pagdating ng Panginoon, ikaw pala ay palalayasin. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Ang purpose ng Panginoon sa integrated meeting na ito, hindi niya sinasabi na ikaw ay palalayasin pagdating ng panahon. Ang purpose ng Panginoon, samantalahin na natin ang maiksing panahon na natitira para po sa pagpapakabanal. Ito lang po, mga kapatid, ang akin pong bahagi sa umagang ito at nawa po ay mag-effect sa buhay niyo, buhay ko, at buhay natin lahat. At nawa, yung mga wala dito at yung hindi mga naka-attend, mga kapatid, sana i-extend po natin sa kanila ang atin pong mga naigib na mga magagandang balita sa meeting na ito para makinabang din sila. Magandang umaga and God bless sa bawat isa sa atin.